Yan, kita mo yan? Kita mo yan? Napakadumi. Dumi-dumi mo! So ngayon, ang una natin bubuksan yung dito sa front sprocket. Ito. So, buksan muna natin yan para tuloy-tuloy tayo maglinis ng chain. Para tanggalin tong case, kailangan mo ng 8mm. So, ito yung meron ako. 2 bolts lang naman yun. Oh, tigas ah. Pwede ng kamayin yan. Ko naman to eh. Mga grasa lang dito banda. Mamaya ide-degreaser natin yan. Para madaling is-isin. Ewan ko lang kung halata sa video pero magrasa siya tsaka mabuhangin. Ito yung mga gagamitin natin. Pang cleaning ko ng chain is Kobe. Dami ko na nasubukan pero so far ito yung mura. Laging buy one take one sa mga event. Tapos ang chain lube ko is Tech Chain. Solid din to. Tapos itong chain degreaser, pantanggal ng mga grasa na naipon dun sa chain, tapos tatalsik sa mags. Napakadaling alisin pag nadumihan na. Tapos ito naman, Aeropack. Ito yung ginagamit ko nung hindi ko pa na-discover to. So wala, uubusin ko lang muna ngayon to. Siyempre, bago gloves lang tayo. Tsaka, mahirap din magtanggal ng grasa pag nasa balat mo na. Kaya recommend ko rin na bumili ka na itong gloves. Napakamura lang sa Shopee, Lazada na ito. 120, minsan 90 pesos, nasa 100 pieces na. Yan, so dito muna ako mag-start sa gilid. By the way, shout out Kobe. Baka naman. So asa na ba yung chain link? Para alam ko kung saan. Ito yung link. Para alam ko na nakaikot na ako. Palatandaan ko lang. As much as possible, iniiwasan ko yung gulong. Lalo na kung maglalagay na ako ng chain loop. Boy is na tayo. Ito ang gamit ko. Sa Lazada, 20 lang to, 25. One more. So, mainam tong chain maintenance para hindi kalawangin agad yung rollers mo. Chain rollers. Hindi mas tatagal yung buhay ng chain mo. Mas makakatipid ka. At the same time, makikita mo kung need ng palitan. Kung bungi-bungi na yung sprocket mo, o nakita mo na misaligned na yung ibang part ng chain, yung advantage ng regular maintenance. Tapos banlawan mo lang ng running water. Oh. Pag mo babanlawan ng pressure washer, kasi baka masira yung O-ring sa loob. O-ring o X-ring, depende kung anong gamit mo. Basta yung rubber sa loob ng chains. After nyan, ito man ako sa gilid. Yun. Ito yung link. Palatandaan ko lagi. Para pag nakaikot na. Ayan, is na naman. Yan. So yung mga tumatalsik dito sa gulong, pwede ko naman matanggal yan gamit ng degreaser mamaya. Napakadali. Kaya hindi ka na mahirapan sa car wash masyado. Or sa moto wash pala. Alright. So banla ulit. Sobrang na-enjoy ko yung ganito. Therapeutic para sa akin. Nakakabawas stress. Sa itong part na to, bagaan ko lang yung mga grasa para matanggal ko. Tapos, gagamitin natin yung kabilang part ng brush. Ito. Para ma-brush natin yung mga singit-singit. So, effective din tong Aeropack. Mas gusto ko lang yung chain degreaser kasi mas mabilis matanggal. Itong Aeropack kasi mura din. Mas madali lang yung degreaser. Para sa akin. Nasa wiring na iba. Time to use
degreaser. WD-40. Chain degreaser. Hindi niya na kailangan nung ano eh, yung ganito, yung red. Pa-jet na yung spray niya eh. Pakita ko sa inyo. Ayan. Uy! Ina to nga. Nag-i-squirt. Ingat lang baka ma-squirtan kayo sa mukha eh. Gago! Ayan. Sobrang dali na tanggalin yan. No? Sumasama na siya sa bula kahit di ko pa i-brush. Tapos running water lang ulit. Tanggal na yan. Ayahay, di ba? Alright. So, banlaw. Is good. Tapos lagyan na rin natin ng degreaser. Yung malay lang segundo. Bad trip, tinanggal ko yung gloves ko. Kalimutan ko kasi ito. Wala na yung madulas na lube. Pwede na ibalik to agad. Para hindi masyado mabugbog yung mga wiring pag nag-pressure washer tayo. Right? Diba? Parang walang nangyari. So, pwede na tayo mag-proceed sa moto wash. Pakita ko sa inyo kung paano yung trip kong paglinis. Ligo ka na. O, di ba hindi halata? Pero mabula yan, promise. Ito ginagamit ko sa mga paint. Mga glossy. Tapos, ito namang isa. Yung malaki, parang maraming daliri. Ito yung ginagamit ko sa engine case, etc. Mas madali kasi ito. Naabot agad yung iba. Ayan, pati belly pan. Ito, mudguard. Ito kinaganda pag ikaw naglilinis ng motor mo, nagme-maintain. Madidiscover may kailangang ayusin. Anak ng tokwa. May butas yung gulong ko. Ayan, mubula. Kahit nga sa malayo, kita eh. Plug natin yan. Pakita ko sa inyo kung paano. Sobrang dali lang naman. So ayan, tapos na yung sabon, papatuyuin na lang natin siya gamit to. Quick drying towel.
Ayan, so make sure na lang natuyo yung kadena mo. Ito yung link para tandaan ko ulit pag nakaikot na. So bago natin lagyan ng lube, siguraduhin lang na tuyo yung kadena para talagang kumapit yung lube. Ito yung ano ko, parang cover. Improvise lang to. Mali nga gamit ko, dapat mas maliit pa na ganito para sakop talaga. Pero gumagana naman siya so far. Syempre, habang makintab yung motor, sulitin na natin. Tara, bili tayo Jamba Juice. Alright, what's up guys? So dito na tayo sa kalsada ng Valenzuela. Punta tayo ng Jamba Juice sa may Timog Tomas Morato. Mag-aano lang ako, bibili lang ako ng refreshment. Siyempre, grabe pawis natin kanina. Nakakamiss mag-ride. Mag-enlek sana ako eh. Na-expect ko kasi wala na ganong tao sa kalsada. At 9 PM, pasado 9. Pero okay na rin. Kasi nakakita ako ng classic scooter eh. Oh, ganda. Vespa, white edition. Wala akong masyado alam sa model ng Vespa, pero itong model na to ang ganda. Parang white edition na racing white edition. Ganda eh, may red stripes. Lapitan natin para makakuhaan man lang. Ma-check ko man lang sa video, matitigan ko maigi kasi ang pogi. Tapos meron pa siyang top box na Vespa rin talaga. So classic na classic yung itsura, oh. Naka bar and side mirror siya, kamukha nun sa atin. By the way, yung bar and side mirror natin, stock to. Ang alam ko sa Vespa, ano siya eh, yung regular na side mirror, tapos chrome. Sa kanya, oh, pogi. Puriin kaya natin si kuya. Banayad lang si kuya mag-ride, oh. Ayaw niya ako tignan eh. Sabihin ko sana pogi motor niya eh. Focus yata siya. Pero ganda ng Vespa niya. Shoutout kay kuya kung sino ka man. Vespa puti ng Valenzuela. Tayo naman CLX Sport ng Valenzuela. Ay, sarap. Ang lamig sa kilikili. Alam na ng mga kapwa ko riders yan. By the way, yung nakita pala natin butas, pinlag ko na. Kumbaga, inayos ko na. Ako na mismo nag-vulcanize. Wow, vulcanize. Motofit, vulcanizer. Kala ko ba motorcycle fitness enthusiast ka? Ba't naging vulcanizer ka? Siyempre, dapat matutunan din natin yun. First time ko yun eh. YouTube lang. Okay naman. Kasi dinouble check ko. Nilagyan ko ng tubig yung butas, wala nang bubula. Nilagyan ko ng tubig tsaka sabon, wala nang bubula nung nalagyan ko na ng plug. Well, testing ko na rin to, syempre. Kung matatanggal ba yung plug, wag naman sana, di ba? Wala naman spare tire to, di gaya ng sasakyan. Malalaman natin. Pag hindi ako nakarating ng Jamba Juice Timog, alam nyo na. Mukhang okay naman yung gulong ko. Wala namang wala namang flat na nararamdaman. Siyempre pag lumalambot yan, bumibigat. Masyadong kumakapit yung gulong sa lapag pag lumalambot yung gulong. O nababawasan pala yung tire pressure. Kanan na tayo rito. Kamusta kaya ang nito? Mic ko. Ang mic ko nakaset pala to sa nakaset sa lowest volume setting. 1 out of 3. Tapos naka minus 6 decibel sa mic gain ng Insta360 Ace Pro.
Sana okay, hindi siya maano. Hindi siya sabog o tunog lata. Kasi nakadikit yung mic mismo sa bibig ko eh. Nakadikit sa harap ng bibig ko. Uy, yung sharks. Di raw nanonood sa TV. Yung mga tournament ng bilyar. Sana makalaro tayo dyan. Upya, ba't ka kumakanan? Anong trip mo? Nakausap ko na yung guard dun eh. May spot din daw talaga na parkingan na pang motor. Ito na ba yun? Ay, ito na nga. Ay, puno. Grabe, puro motor. Pero yun yung Jamba Juice eh. Tingnan natin kung may paparkingan tayo. No entry. So, ikot tayo. Feeling ko meron eh. Dito tayo kumanan. One way kasi dun eh. Russell Cook to, masarap din food dito eh. Eh, diyan umihi. Walang parking. Sa Gedli na lang. Hindi naman tayo magtatagal masyado. Maliit na Jamba Juice lang bibiling ko. Pwede raw dito eh. Isang baso lang naman tayo. Saglit lang naman ako. So dito yung Jamba Juice. Para hindi naman tayo puro kape. Itong maganda alternative. Sabi ni Kuya Guard, dito na lang daw ako. Which is okay din naman, bike lane. Pero wala man dumadaan bike. Tsaka saglit lang naman tayo. Order na tayo. Ma'am, sa pong banana berry? 22 ounces, sir. Ano lang, 16 ounces. 16 ounces po. Would you like to add a booster po? Booster, ano po yun? Daily vitamins, chia seeds po, 3G energy. Sige po, try ko na rin. Multivitamins. Hindi ko pa na-try. Okay. Healthy ba yun, ma'am? Yes po, healthy yan, sir. Sige. Yan. So, andito ako sa Jamba Juice. Medyo nahiya pa tayo mag-vlog. Buti na lang may mic tayo. Hindi natin kailangan magsalita ng sobrang lakas. Ito yung Jamba Juice. Favorite namin ni Commander. Kasi ito, masasuggest ko to. Healthy alternative kesa puro ka alak, coffee. Magbabago na rin kasi tayong lifestyle. Parang mabahaba buhay ng mga kagaya kong masamang damo. Meron tayong nakita rito, CB150. Pogi rin pala ng na ito, adventure bike ng Honda. CB150X. Meron ding na ito CB500. Ganda siya sa personal. Ganda Laki ng headlight. Honda. Jamba Juice, baka naman, no? Ano mo kuya? Junli. Sige. Shoutout kuya. Sige kuya. Thank you rin. Bait ni kuya. Kanina pa kami nagkakwentuhan eh. Napansin niya kasi wala akong kasama. Kuya Junli, shoutout. Mahilig din sa motor si kuya. Kaya tinatanong niya ilang cc, anong klase motor. Nakakatuwa. So kung umabot ka sa part ng video na to, salamat. Sana magustuhan pa ang ibang aking videos. Peace!